Sa Liwasang Bonifacio naman, nagsagawa ng programa ang Duterte Supporters na pinigilan umanong tumuloy sa rally ng Iglesia ni Cristo. Mula sa Maynila, nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Ngayong araw na ito at naniniwala kami. Ivan, hindi na pinilit pang pumasok ng luneta ng ilang grupong kilalang taga-suporta ng pamilya Duterte. Yan ay matapos hindi pumayag ng mga taga-Iglesia ni Cristo, lalo't may dala silang mga placards na nakalagay ay magbitiw ng Pangulo. Pero paglilinaw ng mga grupo, kaisa sila ng Iglesia ni Cristo sa paglaban sa korupsyon. Traffic ang sumalubong sa mga dumalo sa protesta kontra korupsyon sa Luneta sa Maynila. Nagsimula sa Espanya ang mabagal na daloy ng trapiko. Nakuna namin ng ilang sasakyang nakaparada sa mismong underpass na tinuto ng MMDA. Alas 2 ng hapon, nagsimula magtipon sa plaza sa Lamangka sa Maynila ang mga nagpakilalang Duterte supporters. Pakikisa raw nila ito sa protesta kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Pero ang balaksan ng pagpunta sa Luneta, hindi natuloy. Trinay po namin na gumawa ng liham para po magpaalam sa ating mga kapatid sa Iglesia. Ngunit pa rin po nilang tinututulan na kami ay makapasok sa loob at lalo na may nakalagay na BBM design. Dahil may sarili daw po silang programa, kami naman po ay naiintindihan po namin ang sitwasyon. Kaya sumusunod din po kami kung ano po gusto po nila. Hindi lamang po kami tumitingin sa isang kandidato, sa isang nakaupo po. Lahat po kung sino po yung mga accountability po talaga doon sa mga proyekto pong yun. Makurakot po talaga na magnanakaw. Hindi na rin pumilit pang pumasok ang grupo sa Luneta at dumiretso na lang sa Liwasang Bonifacio at doon nagsagawa ng programa. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng INC. Magandang hapon, Pilipinas! Tahanan sa lungsod ng Maynila na maisog, di ba? Walang nag-welcome na iba pang kundi dito sa Maynila, yung siksik-liglig. O kaya, mag-spout na naman ako. May nag-welcome. Ivan, hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy yung programa nitong Reforma Pilipinas at ng hakbang ng maisog dito sa Liwasang Bonifacio. Pero hinihintay lang nila yung kanilang mga bus na maghahatid sa kanila sa EDSA People Power Monument para doon ituloy ang kanilang protesta. Yan muna ang latest mula rito sa Liwasang Bonifacio. Balik sa inyo. Maraming salamat, Nico Wahe. Hindi raw nababahala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kilos protesta ngayong araw, bagamat patuloy raw siyang nakabantay sa sitwasyon. Binabantayan din ng mga pulis ang Mendiola na malapit sa Malacanang. At nakatutok doon live si Darlene Can. Darlene? Pia, walang rallyista ang pumunta dito sa Mendiola buong araw pero mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatupad dito ng mga otoridad. Hindi raw nababahala ang Malacanang sa mga kilos protesta ngayong araw ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pero nakahanda raw ito sa anumang maaaring mangyari. Sabi ni Castro, nakamonitor si Pangulong Bongbong Marcos mula sa Malacanang. Malaking event at kinakailangan din pong mag-monitor ng Pangulo, hindi para lamang sa mga pagbabanta, di umano ng iba, ang destabilization, but syempre kailangan niya madinig kung ano ba yung mga nais pa ng mga kababayan natin na magawa ng gobyerno. Paglilinaw ni Castro, maayos ang relasyon ng Pangulo at ng Iglesia ni Cristo na inendorso ang Pangulo noong nakaraang eleksyon. Wala naman po kasi sa kanila na namamagitan na anumang negatibo. Dahil hindi naman nila mismo Pangulo ang direksyon ng kanilang mga rally, kundi yung corruption mismo. So may mga pag-uusap, siguro po naniniwala naman po ang INC. Kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Pinakita naman din po ng mga miyembro ng INC na sila po ay laban sa korupsyon. At yan din naman po ang daan na tinutungo ng Pangulo. Hindi kasama ang Mendiola sa mga lugar kung saan may programa o pagkilos ang mga nagrally ngayong araw. Gayunman, buong araw ang pagbabantay ng mga pulis dito lalo't malapit ito sa Malacanang. Puro concrete at steel barriers ang Mendiola Peace Arc. Marami ring pulis, traffic enforcers at ibang kawani ng LGU ang nakapwesto sa palibot ng Mendiola. May nakastandby rin ang ambulansya at truck ng bumbero.
Sa isang pahayag, pinabulaanan ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang kumakalat na post sa social media na maraming tao at nagkakagulo rito sa Mendiola. Tinatawag niya itong posibleng coordinated activity at online manipulation na tila raw sinasadyang palalain ng sitwasyon para magdulot ng takot. Tinutugunan at iniimbestigahan na raw ito ng PNP. Ilang babae ang nagdasal ng rosaryo sa arko para raw sa kaligtasan ng bansa. Pero agad din silang pinaalis sa mga pulis dahil bawal lumagpas sa barikada. Pia, pasado las 4, kani-kanina lang ay nag-inspeksyon dito sa Mendiola si DILG Secretary John Vic Remulla kasama si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at sinabi nilang generally peaceful na mapayapa naman ang mga naging kilos protesta ngayong araw. Yan ang latest mula rito sa Mendiola. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Kinilala bilang Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe Algozon dahil sa kanyang mga hindi matatawarang ambag sa lungsod. Tinutukan niyan ni Jamie Santos. Kinilala ng Malabon ang mga natatanging individual na nag-ambag sa pag-unlad at nagbigay ng karangalan sa lungsod. Tumanggap ng Malabon Medal Badge Lifetime Award bilang Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe Algozon. Para kay Attorney Gozon, isa raw malaking karangalan ang natanggap niyang pagkilala. Sa kanyang talumpati, sinariwa ni Attorney Gozon ang kanyang kabataan. At kahit hindi na raw siya nakatira sa Malabon, nananatili anya ang kanyang puso para sa lungsod. Dahil ang team, parangal sa mga nakaraan, o gunitain natin ang nakaraan, I would like to say that I am proud that I studied in Malabon Elementary School during my primary grades. That was a very, very long time ago. That I learned how to swim in Malabon River when it was not yet polluted. And that I spent my early formative years in Malabon. Kasama niya sa pagtanggap ng parangal ang kanyang mga kapatid na sina Carolina Gozon Jimenez, pati si Florencia Gozon Tariela na nauna ng ginawaran ng dangal ng Malabon Award. Ayon sa Kasama Incorporated na nag-organisa ng event, kinilala si Attorney Gozon dahil sa kanyang matatag na paninindigan sa katotohanan at pagsusulong ng responsableng pamamahayag sa pamamagitan ng pamumuno ng GMA Network Incorporated. Pinarangalan din sina Senador Loren Legarda, BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, dating Senate President Juan Ponce Enrile at iba pang personalidad mula sa sining, akademya, negosyo at serbisyo publiko. Ito pong pagbibigay ng ating gintong parangal ay hindi lamang po para sa kanila, kundi para sa bawat Malabuenyong nangangarap, nagbibigay ng masigasig na pagmamalasakit at karunungan, kagalingan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras.